Red, marami pa rin na nagtatanong, paano ba kumuha ng solo parent ID? Totoo po, minsan 25 years na yung batas, at yung pinaka-basic. And ito po, we try as much as possible na pasimplihin yung proseso. Kaya nga, dito sa bagong batas, nagkaroon na ng mga barangay solo parent help desk. So para sa barangay nila, doon pa lang, makakakuha sila ng checklist. Kasi requirement din po na i-certify na sila ay residente ng barangay. Kasi you have to be at least 6 months na resident ng barangay bago So ka to makakuha. apply for a solo parent ID, hindi po sa amin, hindi po sa national government. Diretso po kayo sa inyong local government unit Yes. through your barangay because you will submit or you need a barangay certification na doon kayo nakatira talaga sa barangay na yon. So, hindi po sa kahit ano, hindi sa DSWD, hindi sa Hindi amin, po. but sa inyong local government unit. But soon, I think DSWD will Yes, issue. But may they're still ginagawa fixing po. the guidelines on that. So, paano bang mga requirements, Red? Ang basic requirements, syempre yung birth certificate ng mga bata to establish yung age nila. Tapos, kung 18 to 22, kailangan pong ipasa yung enrollment form to establish na nag-aaral. Tapos, ngayon kasi, ang kailangan ay notarized affidavit ni solo parent na sinasabi niya, solo parent ako, mag-isa akong ganyan. And yung notarized affidavit ng barangay official. Ngayon, yung additional requirements po would depende sa kategorya. Okay, ano yan yung categories ng solo parent? So, yun nga po, meron tayo naging victim of rape, tapos yung mga byuda o byuda. So, pag byuda o byuda, ano kala ipakita? Death certificate? Death certificate lang po yan. At kailangan malaman din natin na yung category na yan, kailangan kayo kasal. Kasi kasama sa requirement is yung marriage certificate. So, kung nagsama kayo, tapos namatay, hindi naman ibig sabihin hindi ka solo parent. Ikaw ay papasok sa ibang kategory. Hindi lang papasok doon Hindi sa lang sa byuda. deceased. Okay, Yeah. okay. Kaya importante kung malaman nila kasi bawat category, iba-iba yung Iba-iba ang requirements. Baka kumuha ka okay. ng death certificate, hindi naman Tapos pala di mo naman requirement. kailangan So, dahil ganon. hindi kayo kasal. Yes, Okay, opo. sige, next. Ano So, pa? kasama din po dyan, ito yung hindi masyado alam, yung mga deprived of liberty. Yung asawa po nila Nakakulong. na nakakulong for at least 3 months, at yung nag-aalaga ng bata sa labas, siya yung pwede mag-apply as a solo parent hanggang nakakulong yung asawa niya. Okay, so narinig niyo po yan. So kung may nakulong kayo na nag-partner dati, yun, Yes. pwede ka mag-apply ng solo parents. Kasi syempre, hindi naman siya kikita para sa'yo. Yes, opo. Ikaw lahat sa'yo Oo, lahat may sa'yo iwan Tapos yung... This also goes for the guardians. Kunwari, Yes. ang anak mo yung nakasal, apo, Aha. pwede na iwan sa nanay mo. Yes, so yun ang opo. pwede mag-apply So ng kung solo sino parent. yung naiwan na siya yung nag-execute ng parental authority, gumaganap ng siya yung pwedeng mag-apply as solo Okay. parent. Tapos yung mga, yun nga, yung naging asawa mo is nagkaroon siya ng disability. Disability or So, nagkasakit. nagkasakit. So ito, yung medical records should be at least 3 months old. So latest dapat talagang ipapasa nila. Yung separated, wala pa naman tayong divorce sa Philippines. So kung kayo ay de facto separated, kailangan i-attest din ni barangay na alam nila na magkahiwalay na talaga kayo for at least 6 months. Tapos, kailangan po ng 2 disinterested persons then na magsasabi na, alam namin na hindi na sila nagsasama. Yes, yes. Yan. Parang ito yung mga witnesses mo. Yes, Kaya opo. importante yung barangay because it's the community. Alam mo naman ang mga marites. Alam mo naman ang mga marites sa barangay. Doon nalalaman, uy, may kasama na yan sa bahay. Hindi, may sumusuporta dyan, may fafa yan, mga gano'n. So, kaya kailangan din yung barangay certification. Yes, So, ibig sabihin, the community will actually be the one to attest kung ikaw ay single, kung ikaw ang solo, kung ikaw ay may kinakasama, ikaw ay ano. So, Yes, opo. So, wala kailangan namang talaga. privacy kasi pag ganyan. Pero at least may gamit na ngayon yung mga marites natin sa May gamit barangay. yung mga di ba? marites. But because they know the real situation. Yes, yeah. What else, Red? Ay, yung mga OFWs, yan ang marami Yan. pang hindi nakakaalam. Yan, opo. Kasi yan po yung isa sa pinakabago, no? Yung asawa or kamag-anak ng low or semi-skilled na OFW, pwede po sila na mag-apply as solo parent kung may 1 year na yung kanilang asawa o kamag-anak abroad at hanggang nasa abroad po siya, sila ay solo parent na tatanggapin ng gobyerno natin. Ang solo parent is yung naiwan dito. Naiwan po dito. Okay. Yung guardian ng OFW na semi-skilled or low-skilled, sila po ay pwedeng mag-apply ng solo parent ID kung ang iniwan ay nag-iisa ulit. Yes, kailangan mag-isa. Nag-iisang nagtataguyo doon sa anak ng solo parent. Kunwari, ako, OFW ako, na solo parent ako, iniwan ko yung anak ko sa kapatid ko. Yes. Na
Nag-iisa rin siya. Aha. Okay. So ako habang nasa abroad, nakaka 1 year na ako, yung kapatid ko ngayon na nag-aalaga sa anak ko can apply for a solo parent ID. Pero kung may asawa ang kapatid ko, hindi pwede. Hindi po pa pwede. Ang maganda lang po dito kung kanwari, yung anak mo, Pero kasi kung yung asawa, kumbaga, solo parent na siya, kung may anak siya. Kung wala siyang anak, dalaga siya, then pwede siyang maging solo parent. Siya yung beneficiary at So kasi. pwede siya maging solo parent kasi siya ang nag-aalaga ng Siya yung anak lumalabas ko. kasi na anak eh. So, so Guardian dito, kasi official. Paano official guardianship? Merong... ang guardianship po kasi is actually separate category yun eh sa guardianship eh. Hindi, pero kung solo parent siya magbabantay, hindi niya asawa, kapatid niya, Kung, tatay niya, kung ang nanay niya. status is guardian, kailangan kumuha siya ng certificate of guardianship either from Saan? DSWD or sa family court. DSW nila, medyo Yes, mas mahirap madali. yan sa Kasi family kung nagkakaroon minsan ng issue court. On the na guardianship. on the guardianship Okay, eh. So kailangan may papel na hawak para So to does establish. DSWD issue this? Yes po, yes. Kahit yung para sa foster and adoptive parents, si DSW din po nag-i-issue ng certification para dyan, para masigurado na talagang hindi nila ginamit yung bata for some other reasons at talagang inaalagaan nila. So ano pa, nakompleto na ba natin lahat ng categories ng solo Actually, parents? meron pa po tayo yung tinatawag na mga babaeng buntis. Ito yung bago kasi. Okay, So, babaeng buntis. Before kasi, kung nabuntis ka, kailangan mga anak ka muna at least 1 year yung anak mo bago ka makapag-apply. Pero ngayon, kung talagang mag-isa ka lang, nabuntis ka for whatever reason, Na-rape, nabuntis. yes, as long as ma-establish na buntis ka na, pwede ka na mag-apply ng solo parent ID. Ilang months? Normally kasi mga 3 months medically consider na nila kung talagang buntis or ano. So, Tapos abandoned by the partner. Yes, wala Or talaga. hindi napapanagutan nung Well, yes, nakabuntis. opo. Mga salbahing lalaki. Oo, pero hindi naman lahat. Pero ano po? Nilayasan yung babae. Pero ito lang kung paalala natin po, ito lang po yung category ng solo parents na hindi ka pwedeng mag-renew na buntis ka uli. Kasi hindi kasi lahat pwedeng mag-renew eh. So ito, kunwari nabuntis ka, pag nag-renew ka as following, it's either pumasok as unmarried Unmarried. na solo parent kung saan kailangan mo ngayon yung Senomar, or kung naging victim ka ng rape, doon ka sa category na na-rape. So ang sinasabi niya, hindi ka makakakuha. Makakakuha ka pa rin, but a different category. Yes, opo. Because per category rin kasi ang benefits Yes. at saka yung pag-approve. Correct.